Pumasok na sila sa kwarto. Naunang umupo sa kama si Karen na hinihintay ang dalawang lumapit sa kanya. Sige na tol, mauna ka na. Saad ni Diego sa kanya. Sigurado ka? Tanong ni Aldwin. Oo, ikaw talaga. Alam kong nanggigigil ka na eh. Natatawang saad nito sa kapatid niya. Salamat tol. Sige lang, may tatawagan lang ako. Saad nito sa kapatid niya at kinuha ang phone niya. Alvin. Diego, asan ka na? Kanina pa ako naghihintay rito. Baka magtagal ako dito. Pumasyal ka na muna dun sa girlfriend mo. Alam kong gusto mo na rin puntahan yon. Paano si boss? Ako nang bahala doon. Mag-enjoy ka lang sa day off mo. Naks, day off talaga? Sige, gusto ko yan. Salamat ah. Natutuwang saad niya. Walang problema. Sige na, alis na. Saad niya na natatawa pa si Alvin bago nito binaba ang phone. May tinawagan din si Diego. Hello? Oo, ako to. Asan kayo? O sige, kayo nang bahala sa kanila. Oo, akong bahala sa inyo. Basta pulido ha. O sige, balitaan nyo na lang ako. Bye. Saad nito na nilagay ang phone sa bulsa niya at nag-alis na rin ng balot. Pabalik na ng mansyon sina Amo Rosa at galit na galit tong nagmumura sa likod ng SUV. Boss, kalma lang po. Saad ni Dino sa kanya na nakaupo to sa harapan. Habang si Sonny naman ang nagmamaneho sa sasakyan nila. Nasa L300 naman yung tauhan niya. Na napansin ni Dino si Lito na may kausap to sa cellphone niya. Boss, bakit? Tanong ni Amo Rosa sa kanya. Humanda po kayo. Babala niya na nagtataka naman si Amo Rosa sa kanya. Bakit ako maghahanda? Tanong ni Amo Rosa sa kanya. Sonny, iliko mo agad sa kaliwa ang sasakyan pagdating natin ng kanto. Utos ni Dino kay Sonny na tumingin naman to sa side mirror niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Boss, dumapa po kayo. Saad ni Sonny sa kanya. Nanilingon naman ni Amorosa ang kasunod nilang van at nanlaki din ang kanyang mga mata dahil nakahanda na ang armas nila. Mga punyeta! Mura ni Amorosa na nagmamadalitong kinuha ang baril sa bag niya. Boss, wag! Saad ni Dino sa kanya. Sonny! Sigaw ni Dino sa kanya dahil bumilis ang takbo ng L300 na tumabi sa kanila to. At biglang bumukas yung sliding door nito sa gilid. At bago pa man makapatok ang mga sakay nito, pinagbabaril na ni Amorosa at Dino ang mga to na napayuko ang mga sakay nito. Sonny, iliko mo na! Sigaw ni Dino sa kanya. Na pagliko nila, pinaulanan sila ng bala ng baril na sumabog ang salamin sa likuran. Dahil tinamaan to ng bala. Napasigaw si Amorosa at napadapa ito sa upuan. Boss! Sigaw ni Dino na mabilis tong lumipat sa likod at tinignan si Amorosa. Napamura ito. Bakit? Tanong ni Sonny. May tama siya. Mga hayop na yan. Galit na saad ni Sonny na inapakan nito ang gas at mabilis na tumakbo ang sasakyan nila na nakasunod pa rin sa kanila sa malayo ang L300. Boss, saad ni Dino na bumangon ng konti si Amorosa. Okay lang ako. Saad nito na tumulo na ang dugo niya sa upuan. Wisit talaga. Sonny, alam mo na kung saan tayo pupunta. Saad ni Dino sa kanya. Oo, pero bago yan, asikasuhin na muna natin yung humahabol sa atin. Sagot naman ito kay Dino. Ako nang bahala. Kinuha ni Dino ang kanyang panyo at tinali to sa braso ni Amorosa.
Boss, asensya na. Saad nito na napasigaw si Amorosa nung hinigpitan nito ang pagtali sa panyo. Sonny, steady lang. Saad ni Dino kay Sonny na tumango naman ito. Lumipat sa likuran ng sasakyan si Dino at may kinuha to sa gilid. Sonny, iliko mo sa kanan ng sasakyan pagdating sa kanto. Ako nang bahala sa kanila. Sige, sagot nito. Napalapit na ng palapit ang L300 sa kanila. Boss, mawak po kayo. Saad ni Sonny kay Amorosa na bigla na lang nitong niliko ang sasakyan nila sa kanto. At nung malayo-layo na sila, Sonny, ihinto mo. Utos ni Dino sa kanya na inapakan agad ni Sonny ang brake at tinaas ni Dino ang mahabang armas nito at tinutok niya sa palikong L300 at inubos niya ang isang magasin sa kanila. Yan ang bagay sa inyo, sigaw ni Dino. Habang pinapaulanan niya ng bala ang L300 na papalapit sa kanila. Nalumabas din si Sonny, bit-bit ang armas niya at pinutukan niya din ito na hindi na nakareak ang sakay nito sa harapan. Bumangga ang van sa poste na agad nagpalit ng magasin ng dalawa na tumakbo si Sonny palapit sa van. At bumaba na rin sa likuran ng SUV si Dino at pinagbabaril uli nila ang van. Nagpalit uli sila ng magasin at dahan-dahang lumapit si Dino sa pinto. Mabilis niya tong binuksan. Na tinutok ni Sonny ang armas niya sa loob nito at nakita nilang wala ng buhay ang mga sakay nito. Mga traidor kayo, sigaw ni Sonny sa kanila. Kahit wala na to, ay pinagbabaril pa rin niya ang mga to. Sonny! Sigaw ni Dino sa kanya na tumigil ito. Priority natin si boss, tara na. Saad nito na tinapunan niya ng 2 granada ang loob ng van at tumakbo na sila. Sumabog ang van ng pasakay na sila sa SUV at naupo na sa likod kasama si Amorosa. Habang nagmamadaling pinatakbo ni Sonny ang SUV at umalis na sila. Boss, pasensya na po, saad ni Sonny sa kanya. Okay lang, daplis lang to, saad ni Amorosa sa kanya. Sonny, bilisan mo, saad ni Dino sa kanya dahil marami ng dugo ang nawala kay Amorosa. Tawagan mo si Doktora, nangihinang saad ni Amorosa. Sige boss. Kinuha ni Dino ang kanyang phone at may tinawagan ito. Sige Dok, salamat po. At binaba niya na rin ito. Boss, okay na po. Hinihintay na lang tayo ni Doktora. Salamat. At hinimitay na ito. Boss! 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 Sonny, bilisan mo! Boss, wag naman po. Naiiyak na saad ni Sonny na binilisan pa nito ang pagtakbo ng sasakyan nila. Pagdating nila sa klinik, sa likuran na sila pumarada at may matandang babae na nakaputi ng lab coat ang lumapit sa kanila at may dala itong wheelchair. Isakay niyo siya rito, saad ng doktora sa kanila. Dahan-dahan lang, saad ni Dino kay Sonny. Nung binabanan nila si Amorosa at sinakay sa wheelchair. Ipasok mo na siya sa klinik ko, Dino. Sonny, parada mo yung sasakyan sa gilid at takpan mo ng tarpaulin. Utos ng doktora sa kanila. Doktora, wala ba kayong pasyente ngayon? Tanong ni Dino sa kanya. Wala. Nung tumawag ka, pinaalam ko agad sa kanila na magsasara ko. Pinauwi ko na rin ang receptionist at ang nurse ko. Mabuti naman po. Okay na, tinakpan ko na ang SUV. Balita ni Sonny. Good, maghugas kayo ng kamay at magsuot kayo ng gloves. Kayo ang mag-a-assist sa akin. Saad ng doktora sa kanila na pinahiga nila si Amorosa sa kama. Magmadali kayo. Saad ni doktora sa kanila na agad naman silang pumunta sa lababo at naghugas ng kamay. Doktora,
Tawag ni Amorosa sa kanya. Iha, huwag ka nang magsalita. Gagamutin na kita ngayon. Sorry po sa abala. Ano ka ba? Wala to. Naluluhang saad ni Doktora sa kanya. Dok, ready na kami. Saad ni Dino sa kanya na nagsuot na rin sila ng gloves. Sige, kunin mo yung tray at ilagay mo dito. Sonny, dito ka sa tabi ko. Ikaw naman, Dino, dyan ka sa kabilang side. Utos ng doktora sa kanila at kinuha na ng doktora ang anesthesia. Rosa, bibigyan kita ng injection ha. Anesthesia to para hindi ka makaramdam ng sakit. Paalam ng doktora sa kanya. Salamat, Dok. Nangihinang sagot nito habang ini-injectionan na siya. At pagkatapos ay nilagay na ng doktora ang aparato sa bibig ni Amorosa para makatulog na ito. Kita nilang papikit-pikit na ang mata niya at bago to nakatulog, may tinawag tong pangalan na nagkatinginan silang tatlo nang marinig ito. Ken. Dali, akin na yung scalpel. Utos ng doktora kay Sonny na inabot naman niya ito at sinimulan ng operahan ng doktora si Amorosa. Sa kabilang banda, napalingon ako bigla sa kaliwa ko na parang may tumawag sa akin. Sino kaya yun? Tanong ko sa aking sarili na tumingin ako sa paligid ng sementeryo. Wala naman akong makitang tao, kaya nagkibit balikat na lang ako. Kinikilabutan tuloy ako. Ang tagal namang tumawag ni Papa. Ano na kayang nangyari doon? Tanong ko habang nakatingin lang ako sa screen ng cellphone ko. Hello, pasensya na po kayo kung dito ako tumambay sa puntod nyo. Alam ko rin naman po na miss nyo ako Kaya, patambay ha. Saad ko na napalingon ako sa paligid. Ang tagal tumawag ni Papa. Naiinip na ako. Maganda sana kung may kausap ako dito Pero nakakatakot din kung may biglang sasagot sa akin. Imahinasyon ko talaga. Gumagana na rin. Natatawa kong sad sa lapida ni Lolo na pinupunasan ko to dahil maalikabok na. Nakaupo lang ako sa puntod nila ni Lola nang biglang tumunog ang phone ko. Hello pa, ano na? Okay na anak, pwede ka nang umuwi rito. Umalis na yung sasakyan sa may tulay? Oo, nagtaka nga din ang mga tambay kasi biglaan na lang daw tong umalis. Matapos nilang marinig na nag-ring ang phone ng isa sa sakay nito. Balita sa akin ni Papa. Mabuti naman. Sige pa, uuwi na ako dyan. Paalam ko sa kanya. Sige anak, ingat sa pagmamaneho. Salamat pa. At binaba ko na ang phone. Lolo, Lola, aalis na po ako. Salamat po sa panahon. Paalam ko at sumakay na ako kay Pinky. At umalis na ako ng sementeryo pa uwi sa amin. Tumunog ang phone ko at nakita ko ang pangalan sa LCD. Hardcore. Natawa na lang ako at sinagot ko to. Hi babe. Hi baby. Sabi ni Sheila wala ka na daw sa office. Oo, maaga akong nag-out. Why? Igakwento ko na lang sa'yo mamaya pagdating ko sa bahay ni na Papa. Mahaba kasi Fine, drive safely. I will. Give the kids a kiss for me. Will do, baby. Love you. Love you too. Sagot nito at binaba niya na ang phone. Ay, salamat. Saad ni Sonny nang matapos ng operahan si Amorosa. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Saad ni Doktora sa kanila. Hindi pwede, Dok. Kailangan namin makahanap ng tamang lugar na pagpapahingan ni Boss. Saad ni Dino sa kanya. Teka lang. Saad ng Doktora at lumabas to sandali. At pagbalik nito, may dala siyang susi. Ito, inabot niya kay Sonny ang susi.
Para saan to, Dok? Susi ng bahay namin yan sa Quezon City. Doon na muna kayo pansamantalang magtago. Ano naman tong ibang susi? Susi ng kotse ko. Iwan nyo na yung SUV sa likod. Yung kotse ko na lang ang dalhin nyo para hindi kayo makilala. Maraming salamat, Dok. Saad ni Dino sa kanya. Wala to. Walang-wala to kumpara sa utang na loob na binigay sa amin ni Rosa. Sagot nito. Pwede na ho ba namin siyang ibiyahe? Tanong ni Sonny. Dito na muna kayo magpalipas ng hapon. Sinara ko na ang klinik. Nasa likod ng kotse ko, yung puting Mazda. Saad nito habang nagliligpit ng gamit. Doktora? Tawag ni Amo Rosa sa kanya. Iha, nakuha ko na yung bala sa braso mo at tinahi ko na rin ang sugat mo. Binigyan ko na rin ng reseta si Dino para sa gamot mo. Maraming salamat po. Ano ka ba? Dapat nga ako magpasalamat sa iyo eh. Saad ng matandang doktora. Hindi. Totoo po. Salamat talaga. Saad ni Amo Rosa sa kanya. Naluha ang doktora habang nakatingin sa kanya. Ano ba kasi ang pinasok mo? Sabi ko naman sa'yo, diba? Itigil mo na to. Naluluhang saad niya na yumakap to ng dahan-dahan kay Amo Rosa. Pinatong ni Amo Rosa ang kaliwang kamay niya sa likod ng doktora at pinatahan niya ito. Tama na po, okay na po ako. O basta ha, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sige po. Hoy Dino, Sonny, alagaan nyo ng mabuti tong si Rosa. Saad ng doktora sa kanila. Opo, Dok. Sabay pa silang dalawa. Parang masarap yung kinakain mo, tol ah. Nakangiting saad ni Diego kay Aldwin na tumingin ito kay Karen. Oo, masarap talaga to. Natatawang sagot nito na tumayo naman malapit kay Karen si Diego. Naagad namang bumangon si Karen at sinunggaban ng ibaba niya. At doon na pinagsaluhan ng tatlo ang agos ng ligaya. Bakas naman sa mukha ni Karen ang saya dahil pinaligayan siya ng dalawang lalaki. Sonny, dito ka na muna ha. May kukunin lang ako sa loob ng sasakyan. Paalam ni Dino sa kanya. Sige, bilisan mo lang. At lumabas na si Dino at pumunta sa SUV. Kinuha nito ang first aid kit at isang mabigat na bag na may lamang mga armas at bala. Dadalhin natin to just in case. Saad niya nung bumalik na siya sa loob. Mabuti pa nga. Saad dito na nagising na si Amo Rosa. Boss, saad ni Dino. Napilit itong bumangon kaya tinulungan nila itong umupo sa kama. Umalis na si doktora? Tanong niya. Oo, magagabi na rin, boss. Saad ni Dino sa kanya. Boss, binigyan ni doktora ang susi ng kotse at bahay niya sa Quezon City. Doon na raw muna tayo mamalagi. Saad nito na nag-iisip si Amo Rosa. Boss, okay na ho ba kayo? Pag-aalalang tanong ni Sonny. Itayo niyo ako. Utos niya. Nagad namang tinulungan siya ng dalawa. Boss, kailangan na nating bumiyahe. Hindi tayo magtatagal rito. Saad ni Dino sa kanya na nag-agree naman ito. Iyahanda ko yung kotse. Saad ni Sonny na nagmamadali itong lumabas, dala ang bag at first aid kit. Pinarada ni Sonny malapit sa pintuan ng kotse at tinulungan niya si Dino na isakay si Amo Rosa sa likod. Daan-dahan lang. Saad nito sa kanila. Sumakay ka na, Sonny. Ako na ang bahala kay boss rito. Saad niya na mabilis naman sumakay si Sonny sa harap. At tinabihan ni Dino sa likod si Amo Rosa.
Umalis na sila nung maayos nang nakaupo si Amorosa sa likod. At dahan-dahan lang sila sa pagpapatakbo ng kotse. Na nag-iingat si Sonny na hindi makadaan ng lubak sa daan. "Boss, inumin niyo po ito. Bigay ito ni Doktora kanina." Saad ni Dino, na agad namang ininom ni Amorosa ang gamot na binigay ni Doktora sa kanya. Nasa daan na sila papuntang village, kung saan ang pangalawang bahay na nabili ng Doktora. "Boss, kanina po." Saad ni Dino, na tumingin sa kanya si Amorosa. "Ano?" "Nabanggit niyo po ang pangalan niya." "Wala akong pangalan na binabanggit." Deny nito sa tauhan niya. "Boss, pati si Doktora po narinig niya." Saad naman ni Sonny. "Tignan mo ang daan, Sonny. Wag ako." Saad nito sa tauhan niya, na natahimik na lang silang dalawa. Madilim na nung nakarating sila sa village. At sakto din dahil may mahabang gate ang bahay, kaya walang makakakita sa kanila kapag binaba nila si Amorosa. Binuksan na ni Sonny ang ilaw, habang inaakay naman ni Dino ang boss nila. Dumiretso sila sa master's bedroom at hiniga si Amorosa. Boss, nagugutom na ho ba kayo?" Tanong ni Sonny sa kanya, na umiling to. "Magluto ka na lang, Sonny, para may makain si boss pag nagutom siya mamaya." Utos ni Dino sa kanya. "Sige boss, balik lang ako." Paalam ni Sonny sa kanya. "Iwan mo na muna ako dito, Dino." Utos ni Amorosa sa kanya, na tumayo na ito at hinugot ang 45 sa likuran niya. Boss." Tawag niya rito na inabot niya to sa kanya. Tinignan naman to ni Amorosa bago niya to kinuha at nilagay niya sa kanyang tabi. "Tumawag lang po kayo kung kailangan niyo kami, ha?" Saad ni Dino sa kanya at lumabas na to ng kwarto. At doon na bumigay si Amorosa. Umiyak to sa sinapit niya. Napatingin siya sa baril na binigay ni Dino sa kanya. Kinuha niya to at tinutok niya sa kanyang ulo at pumikit siya. "Patawarin mo ko, Rose." Naiiyak niyang saad nang bigla na lang may lumabas na imahe sa kanyang isipan. Kaya napababa niya ang baril at umiyak siya. Kumatok si Dino sa pintuan at pinapasok siya ni Amorosa. Nakasunod naman nito ay si Sonny na may dalang tray ng pagkain. "Boss, kahit konti lang po, kumain po kayo." Saad nito sa kanya, na umupo naman to sa gilid ng kama. "May ipapakiusap ako sa inyo." Saad nito sa dalawa na nagkatinginan sila. "Boss, kahit ano po." "Gusto kong dalhin niyo rito si Ken." Nagulat ang dalawa. Si Ken, boss?" Gulat na tanong ni Dino. "Oo, gusto ko siyang makausap." Saad nito na seryoso tong nakatingin sa kanila. "Boss, hindi ko alam kung paano." Natinignan siya ni Amorosa. "Pero hahanap po ako ng paraan." Saad ni Dino sa kanya, na napangiti ang kanyang boss. At tinuro nito ang pagkaing dala ni Sonny. Ito lang po kasi ang nakita ko sa ref, kaya pagdamutan niyo na po, boss." Nakangiting saad ni Sonny sa kanya. "Kailan niyo po gusto?" Tanong ni Dino. "Lumakad ka na ngayon, sakto at madilim na sa labas." Saad ni Amorosa sa kanya, na lumapit naman sa kanya si Sonny at nilagay nito ang tray sa hita ni Amorosa. "Puntahan mo siya at kausapin mo na pumunta rito." "Dino." "Po, boss." "Sabihin mo sa kanya, gusto siyang makausap ni Rose." Saad ni Amorosa sa kanya. "Masusunod, boss." Sinamahan ni Sonny sa labas si Dino. "Mag-ingat ka."
Saad ni Sonny sa kanya. Sonny, bantayan mo ng mabuti si Rosa. Kung may makita kang aaligid dito, itakas mo na agad siya. Walang problema yan, sagot ni Sonny na binuksan na nito ang gate. At nung umalis na si Dino, sinara niya to ng mabuti. Tumingin muna to sa paligid bago tuluyang pumasok sa bahay. Bumalik to sa kwarto ni Amo Rosa at naupo siya sa silya. Boss, bakit po Rose ang pinangalan niyo? Takang tanong ni Sonny sa kanya na tumigil naman to sa pagsubo ng pagkain at tumingin sa kanya. Si Rose kasi ang comfort niya, kaya yun ang pangalan na binigay ko. Oo nga pala. Natawa si Sonny. Anong nakakatawa? Sorry boss. Natawa lang ako dahil very wise move po. Sagot niya nang nginitian naman siya ni Amo Rosa. Kumain ka na ba? Hindi pa boss, pero kakain na rin ako pagkatapos niyo. Sagot nito na inabot ng kanyang boss ang isang platong pagkain kay Sonny na nagulat ito. Saluhan mo ako. Saad ni Amo Rosa sa kanya na nakangiti namang tinanggap to ni Sonny. Tol, anong nangyari? Tanong ni Aldwin sa kanya nang lumabas to ng kwarto at iniwang tulog si Karen sa kama. Hindi sumasagot si Lito. Pag-aalala nito. Baka naman walang load. Paanong walang load? Nakaline yung mga phone namin. Sagot naman ni Diego sa kanya na napakamot na to sa ulo. Tatawag din yon kapag may balita na. Saad ni Aldwin sa kanya na nag-aalala pa rin si Diego kaya tinawagan niya si Alvin. Boss, bakit? Tanong nito. Nasaan ka na? Andito pa ho ko kay Lachona. Bakit? Tumawag ba sa'yo si Lito? Wala ho. Hindi naman nag-ring ang phone ko buong maghapon. Maliban lang sa tawag mo ngayon. Takte, ano na kayang nangyari sa mokong na yun? Inis na saad nito. Tatawag din yun kung wala ng pera. Saad ni Alvin sa kanya na naririnig niya ang boses ni Chona sa background. Diego, tatawagan na lang kita mamaya ha. Aasikasuhin ko na muna to. Natatawang saad nito. Loko, sige na. Tatawagan na lang kita kung kailan ka babalik rito. Saad ni Diego sa kanya. At binabana nito ang telepono. Bumukas ang pinto sa sala at bumalik na si Alejandra. Asa na si Karen? Tanong nito. Nasa kwarto po manang, natutulog. Sagot ni Aldwin sa kanya. Natinignan sila nito ng masama at lumakad to papunta sa kwarto ni Karen. Bakit tol? Parang balisa ka ata. Hindi ako mapakali. Dapat tumawag na kanina ang mga yun. Bakit ba? Ano ba kasing inutos mo sa kanila? Itumba si Amo Rosa. Diretsong sagot nito sa kanyang kapatid na nagulat na lamang si Aldwin. Itumba si Amo Rosa? Oo, kaya nga nag-aalala ako kasi hindi pa sila tumatawag. Ang lakas mo, tol. Tauhan niya naging tauhan mo na. Pilim na talaga ako sa iyo Natutuwang saad nito. Iba ako Kilala mo naman ako sa pagiging marunong, di ba? Nakangiting saad nito. Oo naman, simula bata pa tayo. O sige, subukan mo na lang mamaya. Baka wala lang sigurong signal yun. Saad ni Aldwin sa kanya na lumakad na to papuntang kusina. Gusto mo ba ng maiinom? May beer ba dyan? Meron. Sige, dalhin ko dyan. Sagot ni Aldwin sa kanya na umupo na sa sofa si Diego at tinignan ang telepono niya.
Dumating na si Dino sa lugar nila Ken at nakita niya ang mga tambay na malapit sa tulay. Lahat to nakatingin sa kanya nung dumaan ang kotseng minamaneho niya sa kanilang harapan. Kalmado lang siya nagmamaneho na parang ordinaryong tao lamang at hinayaan lang siya nito. At nakita niyang bumalik sila sa tambayan nila. Pinarada niya sa harapan ng gate nila Ken ang kotse niya at nagdadalawang isip pa to na lumabas ng sasakyan. Ay, bahala na. Saad nito na pinasok na niya sa ilalim ng upuan niya ang kargada niya bago to bumaba at lumapit sa gate. Pinindot niya ang doorbell at maya-maya lang may lumabas na matandang lalaki. Sino yan? Tanong nito sa kanya. Magandang gabi po. Gusto ko pong makausap si Ken. Kaibigan po ako. Saad ni Dino sa matanda. Nasumilip to sa maliit na pintuan ng gate at tinignan siya nito.